DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa buong kapuluan, 6 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas! Martes na tayo ngayon, ikasampu ng Hunyo 2025. Sa ulo ng ating mga balita, impeachment proceedings laban naman kay BP Inday Sara umusad na sa Senado. Senate President Jesus Escudero nanumpa na bilang presiding officer ng impeachment court. Contempt at detention orders laban kay Attorney Harry Roque, misis nito at iba pa inalista ng Quadcom sa kanilang final hearing. Halos 300 kongresista suportado si Speaker Romualdez bilang magiging House Speaker ng 20th Congress. Panukalang 6 na itong termino para sa mga miyembro at mga opisyal ng barangay at SK pinagtibay na sa ikatlot huling pagbasa ng Kamara. Dating PCSO General Roima Gardoa nakakulong pa rin sa Amerika ayon naman sa Department of Foreign Affairs. LPA magdadala ng malakas na pagulan sa Luzon at Visayas. Posibleng malumakas pa at maging bagyong O-ring. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, posibleng maging bagyo ang low pressure area o sama ng panahon na nasa kanluran ng La Union. Magdadala ito ng malakas na buhos ng ulan kasama ang southwest monsoon o habagat sa Luzon at Visayas. Ayon sa pag-asa, malaki ang tsansa ng LPA na maging unang bagyong O-ring sa ngayong taong ito, ngayon 2025. Ang magkasanib na puwersa ng LPA at ng habagat ang magpapaulan naman sa mga lalawigan ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, gayon din sa Palawan. Asahan din ang maulap na papawari na may kalat-kalat na mga pagulan, pagkulog at pagidlat sa Metro Manila, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol, nalalabing bahagi ng Central Zone at malaking bahagi ng Visayas. Maliwalas na panahon naman ang iiral sa Mindanao at nalalabing bahagi ng Luzon ngayong Martes, pero may paminsan-minsan pa rin mga pag-ulan. Maling paggamit ng anesthesia ang sanhi ng pagkamatay ng 10 taong gulang na batang nagpatuli sa isang lying-in clinic sa Tondo, Maynila nitong Mayo. Sa resulta ng autopsy report ng pulisya, nagkaroon ng pagdurugo sa bahagi ng utak ng bata na sanhi ng kanyang pagkamatay. Dahil dito nagsampa na ang Manila Police District ng kasong reckless imprudence resulting to homicide laban sa peking doktor na nagtuli sa naturang bata. Yun ho naman palang peking doktor. Hindi ho siya komadrona ha. Peking doktor, nagpanggap na doktor. Matagal na palang may kaso. Nahaharap na sa kasong rape at murder ang 4 na suspect naman sa likod ng pamauslang sa Slovakian tourist sa Boracay noong March 12. Kinumpirma ni Police Regional Office 6 ng Police Regional Office 6 na sangkot ang 4 na individual sa pagkamatay ng 23 anyos na dayuhan na natagpuang wala ng buhay sa loob ng abandonadong chapel sa bayan ng Malay. Nasa custody na ng pulisya ang 2 sa mga killer na nanakip sa hiwalay na kaso. Samantala, patuloy pa tinutugis ng maturidad ang 2 pang suspect. Maganda umaga, Pilipinas! Isang babaeng sanggol naman ang inabandona sa loob ng pampaserong jeep sa Talisay City sa Negros Occidental. Ayon kay Marichu Clavercillas na siyang nag-report sa mga otoridad, na-discover ng kanyang kaibigang lalaki ang naturang sanggol kahit agad nilang ipinagbigay alam sa kinaukulan. Sa ngayon ay nasa Talisay City Hall Office na ang paslit para ma-check up mabuti matapos mapag-alamang nakadikit pa ang pusod nito. Nagsasagawa na ng investigasyon ng pulisya para matukoy ang magulang ng inabandonang sanggol, mga walang puso't kaluluwa. Hindi nyo na lang pinaampun muna.
Barangay Kagawad patay naman patapos pagbabarilin sa San Juan Abra. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 na Imbag Dibigan Romy. Nasawi ang isang barangay Kagawad matapos maging biktima ng pamamaril sa Provincial Road, Barangay Silet, San Juan Abra, kamakalawa ng gabi. Nakilalang biktima na si Calixto Neson, 64, barangay Kagawad at residente sa Bai, Lagayan, Abra. Batay sa report, nakatanggap ng tawag sa telepono mula sa isang concerned citizen ang duty ng Municipal Tactical Operations Center ng San Juan Municipal Police Station na may nangyari insidente ng pamamaril sa naturang lugar. Kagad na nagtungo sa lugar ang mga personnel ng San Juan Municipal Police Station para imbestigahan ang insidente. At ayon sa investigasyon, habang pauwi sina John Lloyd Camacho at Eric Dickinson, nakita nila ang biktima na nakahiga at naliligo sa sariling dugo sa tabi ng Provincial Road sa Barangay Silet, San Juan Abra. Kagad na isinugod ng mga nag-responding PNP personnel ang biktima sa Abra Provincial Hospital, subalit binawian ito ng buhay. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Justin Gina. Ay, magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Hong Kong. Kamusta na po yung mga taga San Isidro, Nueva Ecija? Umabot naman sa 23 million pesos ang halaga ng marijuana at shabu na nasabat ng National Bureau of Investigation sa isang subdivision sa Cabantian, Davao City. Sa ulat ni NBI Director Attorney Arcelito Albao ng Southern Mindanao Regional Office, nagugat ang operasyon mula sa kapitbahay at caretaker ng tahanan na sinasabing lugar ng repacking at distribution hub ng illegal drugs. Dito na-recover ang halos 5 kilo ng high-grade marijuana na nagkakahalaga ng 5.8 million pesos at 1.5 kilo ng shabu na tinatayang may street value na 17.3 million pesos. Natagpuan din sa residential unit ang gamit sa pagkoconceal ng drug distribution, mga heat sealers at repacking tools. Bukod pa rito, ang mga imported na cannabis-based products na hindi pinapayagang mabili at maibenta din sa bansa. Wala naman ang may-ari na nakatira sa bahay ng halughugin ng mga operatiba at patuloy pang ginagawang investigasyon. Sa Mindanao pa rin, isa patay, 2 sugatan sa pamamaril naman sa Pantukan, Davao de Oro. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Rad Davao. May buntag ni mo, Jun. Nasawi ang isang lalaki habang 2 pa ang sugatan sa isang insidente ng pamamaril na naganap noong nakarang araw sa Barangay Kingking, Pantukan, Davao de Oro. Kinilala ang nasawing biktima na si Clay Brian Ginoo, residente ng Purok, Mahigalaon, Barangay Kingking, Davao de Oro. Samantala sugatan naman ang 2 niyang katrabaho na sina Jevine Nipakwi, 22 anyos at Ferlin Badles, 22 anyos, kapwa residente rin sa nasabing lugar. Batay sa inisyal na report ng Pantukan Municipal Police Station, bandang 5:20 ng hapon nang biglang dumating ang hindi pa nakikilalang salarin habang ang mabiktima ay nasa loob ng Nicole Motor Parts, ang kanilang pinagtatrabuhan sa sitio Townsite, Barangay Kingking. Walang pasabaling pinapapatukan ng suspek si Ginoo gamit ang hindi pa matukoy na uri ng baril. Tinamaan ito ng maraming beses sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad siyang isinugod sa pagamutan, ngunit idineklarang dead on arrival. Nadamay rin sa insidente sina Nipakwi at Badles na nagtamo ng daplis ng balas katawan. Agad din silang idinala para sa karampatang lunas. Na-recover sa crime scene ang 2 basyon ng bala at isang buong bala na pinanimalaang mula sa isang kalibre 45 na armas. Patuloy pang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng salarin at motibo sa krimen. Ito si June Sotera para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dengan salamat, June Soter. 4:15 ang oras sa buong kapuluan, mga mamis. O pwede pa rin tayo mag-laundry day today, ha? Kunod na ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang bansya? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang South sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away formula, tanggal na matitindi bansya based on test sa chocolate, mud, and 7-1 cotton. Gawa po ito ng ACS. Maganda umaga, Pilipinas! Pinagunahan naman ang Pangulong Bongbong Marcos at ng Education Secretary na si Sani Angara ang opisyal na pagsisimula ng Brigada Eskwela 2025 sa Bulacan. Nagtungo ang mga opisyal sa 2 public school sa Malolos at San Miguel para saksihan ang Brigada Eskwela ng Department of Education. Naglalain itong pag-isahin ang mga komunidad para ihanda ang mga paaralan sa pagbubukas ng klase sa June 16. In-inspeksyon din ng Pangulo at ng Kalihim ang bagong activated na Starlink connectivity bilang hakbang ng DepEd para matugunan ang digital divide.
Tiniyak naman ng DepEd Secretary, committed ang kanilang ahensya na siguraduhing malinis, ligtas, handa ang mga silid-aralan para sa mga magbabalik na mga mag-aral. Ang Brigada Eskwelang ito na may temang sama-sama para sa bayang bumabasa. Nakatutok sa literacy, data, informed planning at community health. Nagtungo nga ang Pangulong Bongbong Marcos sa Tibagan Elementary School sa bayan ng San Miguel. Yan pa rin sa Bulacan para sa pagsisimula ng Brigada Eskwela. Kasama ng Pangulo si Interior and Local Government, Information and Communication Technology Secretary Henry Aguda. Nanguna naman ito sa pagkakagamit ng Starlink sa naturang paaralan para nga sa libreng internet. Tiniyak naman ang Pangulo na gagawin din ito sa iba pang mga paaralan, lalo na sa mga malalayong lugar. Magpapatuloy ang suporta ng pamahalaan sa mga guro para magampanan mabuti ang kanilang tungkulin. Gagaling naman ng mga teacher natin, kulang lang siguro sa suporta. Susuportahan namin kayo. Hindi lamang sa financial support, kung hindi pati na sa mga retraining. Ito nga, yung binabawasan nating administrative duties, yung mga ganyang klase para makapagturo kayo ng mabuti. Kaya't andito po tayo, sama-sama natin ayusin ito para naman yung ating mga kabataan. Pagka nag-graduate, talagang graduate, magaling na magbasa, magaling mag-mathematics, magaling lahat. Aprobado na sa ikatlong pagbasa ng Kamara de Representantes ang House Bill 11287 o panukalang pagpapalawig sa termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Sa botong 153 ang pabor, 4 lamang tumutol, meron pang isang abstention. Tuluyan ang pinagtibay ng mababang kapulungan ng panukalang amyenda sa Section 42 at Section 43 ng Local Government Code. Oras na maging batas, magiging 6 na taon na ang termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials mula sa kasalukuyang 3 taon. Mula rin 2029, ang BSK election ay daraos na tuwing 6 na taon o tuwing ikalawang Lunes ng Mayo. Sa ilalim din ng panukala, ang mga kasalukuyang opisyal ng BSK na nahalal noong October 2023 ay mananatili sa kanilang posisyon hanggang sa susunod na halalan sa Mayo o 2029, maliban na lamang kung matanggal o kaya'y masuspinde. Yan man, magiging limitado na lamang sa 2 consecutive term ang panunungkulan ng mga opisyal ng barangay. Isang termino naman para sa mga sangguniang kabataan. Ohayo gozaimasu sa ating mga suki dyan po sa Japan. Magandang umaga din sa mga taga Hawthorne, California, US of A. Evan lang sa Las Vegas, magandang umaga. At sa mga taga Barangay Buco, Barangay Buco po ito sa Talisay, Batangas, magandang umaga. Oy mga misis, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay dalyan sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang beatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagang tunog. Nagbabalik ang ating mahiwagang tunog. Balik tayo sa 1,000 piso. Ano po ang ating mahiwagang tunog? Bigay ko na yung prinsipyo ng physics. Bagay na isinasabit. Saan isinabit? At ano yung isinabit? Yan po naman ang inyong huhulaan. Basta yung isang item dyan, ginagamit lagi sa bahay. Bagay na isinasabit, madalas ginagamit sa bahay. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa ating text line 0919-282-6485. Ulitin natin 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. At doon sa mga sasagot online, kinakailangan meron ho kayong share badge. Ayan, ha? Ano? Kadalasan, yung item number 1 ay ginagamit pagkatapos ninyong maglaba. Siyempre, ang ginagamit nyo, pride. Di ba? Nga namang iba pang gagamitin nyo, di ba? Dapat ang ginagamit ho natin ay pride. Para mas maganda ang mas maganda ang laundry natin, ha? Maganda na ang pagkakalaba
maganda pa ang amoy. Maganda umaga, Pilipinas! Mga mangingisda sa Bataan na nagsurrender ng 10 sako ng illegal drugs nakatanggap ng 100,000 pisong insentibo mula sa lokal na pamahalaan. Detalye na balita malakad Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Bilang pagkilala sa nagawang kabayanihan ng 10 mangisda mula sa Maribeles, Bataan na nagsauli ng 10 sako ng hininalang illegal na droga na nagkakalaga ito na tinatayang 1.5 bilyong piso, ginawaran sila ng lokal na pamahalaan ng Bataan ng tig 100,000 piso bilang gantimpala at pasasalamat. Ang nasabing droga ay sinasabing galing sa West Philippine Sea sa bahagi ng Zambales at naiuwi ng mga mangisda sa kanilang lugar sa Bataan bago nila ito isinumiti sa mga otoridad. Ang seremonya ng pagkilala ay sinagawa alas 3 ng hapon kahapon sa The Bunker Capitol Drive sa lungsod ng Balanga. Mismong si Bataan Governor Joey Garcia ang personal na nag-abot na nasabing insentibo sa mga mangisda na tumupad ng kanilang tungkulin bilang responsabling mamamayan. Dumalo rin sa nasabing seremonya ang mga opisyal mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kabilang na ang PCG Acting Commander, isang board member, miyembro ng Peace and Order Council Secretariat, PNP Provincial Director Marte Salvadora at Maribeles Chief of Police Lieutenant Colonel Dennis Orbista. Ayon kay Governor Garcia, ang ginawang pagsuko ng mga mangisda ng kontrabando ay isang magandang halimbawa ng tunay na malasakit at pagmamahal sa bayan. Aniya, ang Batayan ay isang peninsula na napapalibutan ng karagatan sa silangan at kanlurang bahagi. Marami umano ang maaring mangyaring illegal na salaot na hindi agad na momonitor ng mga otoridad. Dagdag pa ni Governor Garcia na isang mahigpit na babala para sa mga nagnanais pang magpakalat ng illegal na droga sa lalawigan. Huwag na huwag niyong subukan dahil sa Bataan nagkakaisa ang taong bayan, ang pamahalaan at mga ahensya upang labanan ang droga. Danny Kumilang, RH37 DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Maganda umaga, Pilipinas! Maya pa habang kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Baka kayo may mga importanteng lakad, may 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian, proteksyon ng pamilya laban sa mikrobyo. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households at sa ating mga emergency kit. Very effective po yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem, hindi po manunoy yung ating mga kabahay dahil meron po itong moisturizer. Yan naman mabangong family rubbing compound to improve alcoholone. Abayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na gamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona. Ginagamit yan for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. At meron ho tayong babatiin ng special happy birthday ngayong araw na ito. Ang isa ho sa mga bossing ng family alcohol. Si Doña Elaine Mitre Amistad. Boss Elaine, happy birthday. Hindi halatang tumatanda si Boss Elaine kasi lagi puti ang buhok. Congratulations sa inyong pagsapit ng ganyang edad. Bakit bibihira umaabot basta-basta ng 40 plus? Elena, blowout namin. Mag-asawang Maine Mendoza at Arjo Atayde wala pang balak magpamilya. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Wala pa pala sa plano ng mag-asawang Congressman Arjo Atayde at Maine Mendoza na magka-baby sa ngayon. Mas gusto raw nilang mag-focus muna sa kanilang dalawa bago sila magka-baby. Yan ang isa sa ibinahagi sa amin ng ina ni Congressman Arjo na si Sylvia Sanchez na hinahayaan daw niya ang mag-asawa kung ano ang gusto nilang dalawa. Sa ngayon ay wala pa raw muna ang baby dahil marami pa raw silang gustong tapusin o gawin. Ito pa ang kwento ni Sylvia Sanchez. Mag-baby? Huwag muna sa ngayon, pero hindi ko alam kung kailan. Basta sinasabi lang 2 years. O di next year meron na, hopefully. Diba? Basta bigay ko sa kanila yung... Parang may plano rin.
Iyan ang pahayag ni Sylvia Sanchez at excited naman nga siya na magkaapo uli sana, pero ini-enjoy daw muna niya ngayon ang kanyang first apo naman kina Rhea Ataide at Sancho Marudo. Ang sabi pa ni Sylvia, hinahayaan daw muna niya sina Rhea at Sancho kung paano nila palakihin ang kanilang anak, pero binalaan na raw niyang mag-asawa na kapag marunong na raw itong maglakad ang kanyang apo at makakahingi na ito sa kanya, tsak na kukunin daw niya ang kanyang apo. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Hoy, sa mga lolo at lola, ha? Huwag kayong konsentidor, ha? Minsan nagiging dahilan yan kung bakit lumalaking ulo ng mga bata, eh. Di ba? Dahil ho sa mga lolo at lola. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, malapit ang Father's Day, ha? Baka hindi pa ho kayo nakapag-iipon o nakakapag-decide kung anong bibilhin ho ninyong panregalo. Nandiyan ang Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magdaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, hindi lamang kopra ang kanilang pinuproduce. Taas ng presyo ng kopra ngayon, ha? Oo, tibang-tiba ang mga magsasaka. Nagpuproduce din sila ng dekalidad na kakao beans. Pinoprocess yan para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Ang Tangerine Chocolate ay may mahigit 10 variants po ng mga raw material ay galing din sa ani ng mga magsasaka at ng ating mga magniniyog. Kaya ano pang iniintay po ninyo, ha? Aba, kung naghahanap ng pangregalo ngayong Valentine's Day, Father's Day, nandyan po ang Tangerine Chocolate. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, ang Tangerine Chocolate po talaga nakatutulong sa mga tatay, lalong-lalo na sa mga magsasaka. Ha? Dahil pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas din natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Maganda umaga, Pilipinas! 27 makalipas ang alas 4, maapila sina Senate Minority Leader Coco Pimentel, ganti ng Deputy Minority Leader na si Rizal Tiberos sa mga kampo senador maging matatag sa kanilang pagtupad ng constitutional duty sa impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. Sa privilege speech sa plenaryo, iginit ni Pimentel na tungkulin ng Senadong sundin ang isinasaad ng Article 9, Section 3 ng 1987 Constitution. Gid nito ang pagkantala hindi lamang nakasisira sa mandato ng konstitusyon at ng mga patakaran ng Senado, kundi nakasisira din sa tiwala ng publiko sa kakayahan ng Senado sa pagtataguyod ng pananagutan ng mga pampublikong opisyal at ng rule of law. Impeachment proceedings laban kay VP Inday Sara nagsimula na sa Senado. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpa sa Reach 28. Good morning, Raymond. Nasimulan na sa wakas ang impeachment proceedings sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa nangyaring panunumpa ni Senate President Francis G. Escudero bilang presiding officer ng impeachment court kay Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr. Matapos aprobahan ng mga senador ang motion ni Senator Joel Villanueva na i-refer sa Committee on Rules ang articles of impeachment na isinumiti ng mga congressmen noong February 5 at panumpahin na ang Pangulo ng Senado. Sagot nila ito sa naunang motion ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na mag-constitute ng Senado bilang impeachment court sa kaso ni VP Sara. Ngunit bago nagkasundo sa panunumpay, ilang oras ang inabot ng debate at nakailang beses nagsuspindi ng sesyon para pag-usapan ito dahil sa hindi magkasundo sa sagot sa tanong ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung sa panunumpa ng presiding officer at ng mga senador ay nangangahulugan na nag-constitute na sila bilang impeachment court. Bilang bahagi ng naprobahan ay mamayang alas 4 ng hapon manunumpa naman ang mga senador bilang senator judges. At ang formal na convening ng impeachment court ay mangyayari lahat bukas, araw ng Miyerkules. Dito tatawagin ang panig ng prosecution ng mga congressmen na ilahad ang 7 articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo at padadalhan siya ng SOMON upang sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Mayorya ng mga Pilipino naniniwalang dapat harapin ni Vice President Sara Duterte ang impeachment trial sa survey na sinagawa ng Octa Research Group. Batay sa tugon ng masa survey ng Octa Research na sinagawa mula April 20 hanggang 24.
78% ang mga Pinoy ang naisarapin ni BP Inday ang kasong isinampa laban sa kanya at linisin ang kanyang pangalan. Nasa 13% lamang ng mga respondent ang hindi sumang-ayon. 9% naman ang hindi alam ang isasagot o walang tugon hinggil dito. Ayon sa Okta, ang resulta ng survey ay nagpapakita ng malakas na public support para sa accountability at due process na pagtugon naman sa maligasyon ng laban sa Vice Presidente. Isinagawa ang non-commissioned survey sa pamamagitan ng face-to-face interview. Nilawakan ito ng 1,200 respondents sa may edad 18 pataas. Ang survey ay may margin of error na ±3 at 95% confidence level. Iginit naman ni Deputy Speaker David J.J. Suarez ng Quezon, hihintayin muna ng Kamara de Representantes ang formal na aksyon ng Senado hinggil sa panukalang 19 na araw na impeachment calendar bago ito magbigay ng komento. Tinukoy ni Suarez ang mungkahi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na nagsasabing posibleng matapos ang impeachment trial laban kay BP Inday sa loob lamang ng 19 session days. Yan man ang nasabing panukala, hindi pa naisasama sa kalendaryo ng plenaryo at hindi pa rin pinagtitibay bilang opisyal na resolusyon ng Senado. Ayon kay Suarez, ilang senador rin ang nagpahayag na hanggang hindi pa ito formal na pinag-uusapan at pinagtitibay sa plenaryo ay nanatili itong hindi opisyal. Natanong naman ni Suarez kung babawasan ba ang bilang ng articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Subalit tumanggi ito magkomento bilang hindi miyembro ng House Prosecution Panel. Diyan man iginit niya ang una ng paninindigan ng Kamara. Inalmahan ni Senate President Chis Escudero ang mga law school at ilang universidad sa bansa na nananawagang simulan na nga impeachment trial laban kay BP Inday. Ang kay Escudero, hindi lamang ngayon nagkaroon ng delay sa impeachment proceedings. Paninindigan pa ni Escudero, batas ang kanyang magiging batayan sa mga susunod na hakbang. Ano man ang opinyon ng mga pabor o tutol sa impeachment ng Vice Presidente. Gagawin ko kung anong tama, nararapat at ayon sa konstitusyon at batas, ayon sa aming tingin. Kung ano ang tama. Hindi porkit pabor sila sa impeachment at ayaw nila kay VP Sara at gusto nilang matanggal si VP Sara, mamadali na namin at susundin namin sila. Sa kabilang banda, yung mga ayaw naman, hindi rin naman namin papatagalin ang proseso. Susundan namin yung proseso, sino man ang mapaboran, sino man ang matamaan, sino man ang masaktan, sino man ang mabenepisyoan nung proseso yon na ginawa at sinundan kahit ng mga naunang impeachment. Tutol din si Senate President Chis Escudero sa mungkahi na tapusin sa loob ng 19 na araw ang impeachment trial laban kay BP Inday. Ayon kay Escudero, personal na pananaw lamang ito ni Tolentino at hindi aprobado ng buong Senado. Wala rin anyan dahilan para madaliin ang proseso dahil mas mahalaga ang pagbibigay ng patas sa pagdinig sa parehong panig bago magbigay ng hatol. Kumpiyansa naman ang Senate President na may tatawid sa 20th Congress ang impeachment trial, gaya ng kaso sa Korte at sa kanilang Senate Electoral Tribunal set. Yan ay isang paksa na dapat pagpasa ng impeachment court kapag na-convene na ang impeachment court. Pangalawa, saan ba nakasulat na objective namin abbreviate o padaliin o paikliin ang proseso? Hindi ba ang objective dapat bigyan ng due process ang magkabilang panig na may presentahin ko nilang ebidensya? Pangatlo, hindi ako sang-ayon sa paniniwala niya na hindi tatawid ang impeachment complaint sa susunod na Kongreso. Bagaman ang opinion ko ngayong 19th Congress ay hindi binding sa 20th Congress, ito'y pagpapasahan muli ng 20th Congress kung saan bahagi pa din ako at boboto ko kung sakasakali na ito'y dapat at pwedeng tumawid kung sakasakali. 34 makalipas ang alas 4 ng umaga. Hindi maaaring ituloy kaagad ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, may ilang issue ang impeachment complaint. Partikular na ang transmittal nito na niya'y hindi alinsunod sa konstitusyon. Kaya yung mga nagsasabi na you had to entertain that complaint and proceed with the trial, hindi po pwede yun. That assumes only you can proceed if the impeachment complaint is sufficient in form and substance and the transmittal thereof is in accordance with the Constitution. Ay, ang problema nga, yung transmit, pang-apat, lalabag dun sa one complaint within a year lamang.
Yung sufficiency ng demanda, may problema din. Sapagkat sinasabi na walang basis. Bakit walang basis? Sinabi rin ni Panelo na hindi niya matiyak kung may tatawid pa ang paglilitis sa 20th Congress. Ginit ng dating Chief Presidential Legal Counsel, kung siya ay nakaupong senador ngayon, hihilingin niyang ma-dismiss kagad ang kaso. May tuturing namang kasalanan ang pagkaantala at pagsupil sa katotohanan. Itong sinabi ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas matapos ang 4 na buwang pagpapaliban sa impeachment trial laban kay BP Inday Sara. Sa Facebook post ni Bishop Villegas, binanggit ng Arsobispo na kasalanan ang pagtatago sa katotohanan at may tuturing na 1 anyo ng pagnanakaw ang pagkakait nito sa taong bayan. May karapatan din niya ang bansa sa katotohanan para maitataguyod lamang sa pamamagitan ng batas at ebidensya. Bukod pa rito, nagbahagi rin si Villegas ng 3 verse ng Biblia na may kinalaman sa katotohanan at paghangad ng katarungan. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Maraing kinondina ng National Women's Alliance na Gabriela ang pagkakadelay at sinasabing political maneuvering sa impeachment case laban kay BP Inday. Sa pahayag din nilabas ng Gabriela, sinabi nitong ang matugon ni Senate President Chis Escudero sa mga hinaing ng publiko hinggil sa kakulangan ng aksyon ng Senado ay sumasalamin ang anyay aroganteng politiko na tinitingnan lamang ang accountability bilang opsyon. Iginit ng grupo, isa itong revelasyon na ang mga kritisista mula sa taong bayan ay tinitingnan hindi bilang panawagan sa pagsisilbi kundi isang banta sa kanilang kapangyarihan. Inimog naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang lahat ng mga biktima ng drug addict at ng mga New People's Army na magsalita. Sa gitna ito ng kasong kinakaharap ng kanyang amang sinating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Iginit ng kongresista ang paglaban sa ilegal na droga at rebeldeng komunista ay pagpapakita lamang ng kinabukasan o pakikipaglaban lamang para sa kinabukasan ng mga bata at na seguridad ng buong bansa. Kasabay nito, tiniyak din ng mababatas na nakahanda silang makinig sa mga nasabing biktima. 38 na makalipas ang alas 4 ng umaga, 6 na barangay tanod sinaksak ang nambuli sa kanyang anak. Ito po'y sa Katarman. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Good morning, Jane. Kinatay ng isang tatay na isang barangay tanod sa bayan ng Katarman ng isang lalaki na nangbuli sa kanyang anak. Nangyari ang krimen sa barangay Yakal na naturang bayan. Ayon sa report ng PNP Katarman, nangyaring nanonood ang basketball tournament ang nasabing tatay na barangay tanod sa loob ng basketball court. Nakita niya ang nasabing lalaki na binubuli ang kanyang anak na may halong panginsulto. Ikinagalit ito ng nasabing tatay at pinagtanggol ang anak. Ngunit hindi lamang basta depensa sa anak ang ginawa, ngunit agad na kumuha ng balisong at tinira ng saksak ang nasabing ng bully. Agad na sinugod sa ospital ang biktima na isang 27 taong gulang, ngunit diniklara ito na dead on arrival ng doktor. Kusang sumuko rin naman sa mga pulis ang nasabing suspect na tatay na isang 57 taong gulang. Isinampan na ng mga pulis ang kasong pagpatay o murder laban dito. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, Arts 34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane Galit Bantayan. Magandang umaga, Pilipinas! Inalis na ng House Quad Committee nitong Lunes ang contempt at detention order laban kina dating Presidential Spokesperson Harry Roque, ang kanyang asawang si Myla, dating Presidential Advisor Michael Yang at 2 iba pa bago ang formal na pagtatapos ng ilang buwang investigasyon hinggil sa kaugnayan ng mga ito sa Philippine Gaming Offshore Operators. Illegal drugs, extrajudicial killings sa madugong kampanya kontra illegal drugs ng Administrasyong Duterte. Ang mega panel na binubuo ng Committee on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Human Rights at Public Accounts ay inalis din ang contempt detention laban naman kay Police Colonel Hector Grijaldo at Senior Police Officer 4 Arthur Norsolis.
Si Yabang Lingkod Representative Joseph Stephen Paduano, isa sa mga co-chair ng Quadcom, ang nagharap ng motion para ilipna ang contempt order laban sa mga nasabing personalidad. 2 beses na cite ng contempt si Roque noong 2024. Una, nandang sa maling pagbibigay ng maling testimonya kaugnay kay Cassandra Ong, isang kinatawa ng Pogo. Ang ikalawa naman ay pagtangging isumite ang mga dokumento hinggil sa operasyon ng Pogo. Pansamantala itong ikinulong at pinalaya matapos namang tumalima sa komite. Pero sa kasalukuyan, may arrest warrant na si Harry Roque sa kasong qualified human trafficking. Kaugnay ng kaso ng Lucky South 99. Inianda na rin ng mga pulis ang pagpapatupad ng arrest warrant habang humihingi ng asylum si Roque sa the Netherlands. Nananatiling nakakulong naman si dating Philippine Charity Civil Office General Manager Retired Colonel Royina Garma sa isang pasilidad sa U.S. Immigration. Ayon sa opisyal ng Department of Foreign Affairs na humarap naman sa pagdinig ng House Quad Committee. Kasunod dito ng inilabas na expedited removal order laban sa kanya nang dumating siya sa San Francisco sa huling bahagi ng nakarang taon. Ang impormasyon ay kinumpirma ni DFA Passport Division Assistant Director Charlie Floran Prenicolas sa House Quad Committee na formal lamang nagtapos ang investigasyon sa mga extrajudicial killings sa may kaugnayan sa madugong drug war ng Administrasyon Duterte. Batay na rin sa nakong impormasyon mula sa ating Philippine Consulate General sa Houston. Sinabi rin ng opisyal ng DFA na nakikipag-ugnayan ang konsulada ng Pilipinas sa U.S. Immigration Authorities para naman sa kapakanan ni Garma. Nang tulungin tungkol sa batayan ng pagkakakulong kay Garma, tugon ni Prenicolas, according to the reports from the Philippine Consulate and based on the information gathered by our consulate, Mr. Chair, Ms. Garma was issued an expedited removal order upon arrival in San Francisco, which is currently under appeal. Maganda umaga, Pilipinas! Amyendahan port magagamit na sa pagtawid ng mga truck mula sa Tacloban patungong Pasay Samar. Kala ko, amyendahan yung port. Yung pala, Amandayehan Port. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay ng aga, Jimmy. Operational na ang Amandayehan Port sa Pasay Samar, makakakomodate ito sa mga cargo operations kalakip ng roll-on roll-off at light cargo transport LCT vessels. Hinggil ito sa kautusan ni Department of Transportation DOTR Secretary Vince Dizon at nakompleto ang emergency upgrading ng Department of Public Works and Highways sa loob ng 2 linggo. O na dito ay sinabi ni Office of Civil Defense Regional Director Lord Byron Torcaryon na 1,400 na mga trucks ang target makatawid sa Tacloban at Pasay Samar kada araw. Ito ay alternatibo na ruta sa mga malaking trucks na hindi nakakatawid sa San Juanico Bridge. Dahil sa load restrictions, ang malalaking mga trucks ay kakarga sa cargo transport vessels na magdadala ng mga goods sa Tacloban at Pasay Samar. Wala dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagan salamat, Jimmy. Maganda umaga, Pilipinas. 34 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Nangabang ultabayo. Ang ultabayo po ay lactose postbiotic with Lactococcus lactostrain plasma. Ayan, ha. Nawala ka lang ng ilang araw, bulol ka na. Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactostrain plasma. Ayan, dumaan po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po testimonial, hindi po yung mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostrain plasma. Kaya po napaka-potent po nito. Pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po naman yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system at yan po ang tumutulong para maitabo yung mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong din ho yan para mapanumbalik ang ating lakas ng ating immune system at nakakatulong sa atin para magkaroon tayo ng magandang tulog. Siyempre, magandang tulog, magandang gising.
Yung bang kahit na bumiyahe ka ng malayo, pagbalik mo, may sigla ka pa rin, ha? Kahit napuyat ka dahil uminom ka ng 2 kapsula ng Ultabayo, 1 oras bago natulog. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultabayo. Kung ngayon po may mga concerns, pwede ho kayo mag-text sa 0917-110-6580. Ang Ultabayo po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, Joann's Pharmacy, gayon din sa Curamed at sa South Star Drug. Pero wag natin kalimutan, ha? Kahit ito pong ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified, hindi po ito gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, maganda umaga din po sa mga taga-Palar Tagum. Tiwala si Senior Deputy Speaker Aurelio Don Gonzales Jr. Mananatili si Speaker Martin Romualdez bilang pinuno ng Kamara de Representantes sa 20th Congress dahil sa malawak na suporta mula sa mga bagong halal na mga mabatas at magandang record ng pamumuno nito. Naniniwala rin si Gonzales na 100% pa rin na magiging Speaker ng 20th Congress ang Speaker ng Leyte. Ibinahagi ng Gonzales na 285 na mga mababatas na bagong halal ang lumagdana ng isang manifesto na suporta kay Romualdez na niya ay malinaw na patunay ng pagkakaisa at pagtitiwala sa liderato ng speaker. Itinanggi rin ang anumang pahiwatig ng Kamara na ito po'y nahahati. Ang pahayag ay kasunod naman ang naging statement ni Deputy Speaker Juke Prasco. Nakamakailan ay nagpahayag ng mga alalahanin tungkol sa internal na dynamic sa loob po ng Kamara. Una nang tinanggal si Prasco mula sa National Unity Party dahil sa kanyang desisyong huwag lumagda sa manifesto na suporta kay Speaker Romualdez para sa 20th Congress. Tiniyak naman ni PNP Chief Police General Nicolas Torres sa Commission on Human Rights na walang malalabag na karapatang pantao sa paghuli ng mga kriminal. Itong nilinaw ng PNP Chief kasunod ng kanyang pahayag hinggil sa paramihan ng mahuhuli sa mga tauhan ng pambansang pulisya. Sa flag raising ceremony sa CHR kahapon, ipinaliwanag ni Torre na isa sa prioridad ng PNP na tugisin, alisin ang mga kriminal sa kalsada sa buong bansa. Yun lang naman ang trabaho ng polis. Yun ang primary na trabaho ng polis, alisin ang kriminal sa kalsada at sa mga community. And the only way to do that is arrest them. Diba? Alisin natin sila sa kalsada, alisin natin sa community sa pamamagitan ng aresto at pagdala sa kanila sa prosecution at hanggang transmittal sa courts hanggang sa sila ay marehab dun sa ating rehabilitation pillar. At least bago na statement yun, di ka mukha sinabi ni General Barbil dati. Unawain natin mga adik. Ngayon, alisin natin ang mga kriminal sa mga lansangan. Ang problema generally, kaya nadidismiss naman yung kaso. Dahil sa kakulangan po ng mga evidence room. Kaya kadalasan nadidismiss ang kaso dahil po sa chain of custody. Tapos sisisihin nyo yung mga judge at saka yung mga piskal. Nalagyan yan. Sino bang may kasalanan doon sa chain of custody? Di ba? Nagpaabot naman ng suporta si CHR Chairperson Richard Palpalatok sa PNP na anyay tanging otoridad na may tungkuling pangalagaan ng seguridad ng mga mamamayan. Long sa amin naman po, ang importante sa amin na as long as the duties performed within the bounds of the law at kung kailangan ho ng gumamit ng puwersa ng kapulisan, pwede naman po yan as long as it is necessary and commensurate to the force being confronted with. Nananawagan naman si House Quad Committee Lead Chairman Robert A. Barbers ng Surigao sa mga kinukulang ahensya. Hanapin, arestuhin ang nasa 10,000 iligal na mga POGO workers na nananatili pa rin sa bansa. Ginawa ni Barbers, chair ng House Committee on Dangerous Drugs, ang panawagan matapos na iulat ni Undersecretary Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Task Group sa mega panel na may nasa 9,000 hanggang 10,000 pang mga Chinese national na dating empleyado ng mga ipinasarang POGO hubs ang hindi pa umaalis ng bansa. Sinabi ni Barbers na bago pa man matapos ang 2024 at kasunod ng pagbaba ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga POGO, nanawagan na ang House Quadcom sa mga kinaukulang ahensya na magtatag ng central database ng mga POGO worker.
Dinismanayan niya rin na hanggang ngayon pala wala pang naitatayong mekanismo para sa nasabing talaan. Ipinabatid naman ni Paulo Magtoto ng Central Luzon Office ng Department of Labor and Employment sa Quad Committee na nagpalabas na sila ng alien employment permits para sa 15,140 na mga manggagawa ng 16 POG establishments sa rehiyon. Sinabi niyang kinansilan na nila ang nasabing permit bilang pagsunodin sa kautusan ng Pangulo na nagbabawal sa POGO. Maganda umaga, Pilipinas! Isang awol na pulis sa Basilan, timbog sa Cotabato City dahil sa kasong murder at carnapping. Detalye na balita mula kay Jun Dimakuta, RH19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Matagumpay na inaresto ng Joint Elements ang isang dating miyembro ng PNP na may 2 arrest warrant sa mga kasong murder at anti-carnapping law, habang ang suspect ay naglalakad sa bahagi ng Almonte Street sa Cotabato City. Ang suspect ay kinilala ng CCPO led by City Director Police Colonel Jibin Bongkayaw na isang Abdul Pata Magid Pantakan, 33 years old, huling nakadestino sa Basilan Provincial Police Office at residente ng Parang, Maguindanao del Norte. Tuluyan naman itong tinanggal ng ProBar sa serbisyo dahil sa kasong absence without leave o itong awol at iba pang pang-abuso na lumalabag sa Code of Conduct ng isang pulis. Sa inilabas na pahayag ng pamunuan ng ProBar, ang narestong suspect ay siyang itinuturong responsable umano sa pagbaril patay noong 2024 kay Police Senior Master Sergeant Manuel Bongkawil sa isang underground parking area sa isang mall sa Cotabato City. Ang 2 warrants ni Pantakan ay nagmula sa RTC Branch 27 sa Cotabato City, habang isang warrant naman ay mula sa RTC Branch 43 sa Coronadal City. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jun. Sukran. Magandang umaga sa mga suki natin dyan po sa Zamboanga. Maganda umaga, Pilipinas! Si Dr. Maria Cristina Alberto, mas kilala po bilang Doc Tina. Kasama na natin. Doc Tina, good morning. Doc Tina. Nawawala si Doc Tina. Nasa Zoom pala. Good morning, Doc Tina. Teka muna bago doon sa issue na gusto namin itanong sa inyo, meron yata kayong konsyerto. Ano ba itong event na itinataguyod po ninyo, Ma'am Tina? Hello. Magandang umaga po. Ako po si Doc Tina, founder po ng Hope in Me Club Incorporated. So, this July 26, we will be launching po the foundation in Manila Hotel, and we will be featuring po the voices of the Bacoor of Hope Children's Chorus on July 26 at Manila Hotel. So, iniimbitahan po natin yung mga nasa ating mga sector, yung mga fashion directors, fashion designers na maging bahagi po ng ating programa, dahil ang makikinabang po dito ay ang ating mga beneficiaries, ang ating mga Hope Scholars at ang ating mga miyembro ng Bacoor Hope Children's Chorus. So this is a charity event, Sir Kong Angelo. So sana po makapunta rin kayo at yung mga kaibigan natin sa media. Moda at musika. Galing combination ng talagang art na art ito dahil passion and music. May magpa-passion show dito, may kakanta. Opo. So, this is Philippine history retold through choir music and through fashion. So, we will be doing segments for the pre-Spanish period, the Spanish era, the post-war American periods, dekada 60-80, saka yung modern period. So, magpa-fashion show po ay mga prominent members ng ating society, mga scientists, mga big business owners, mga philanthropists po. And then, the Bacoor Hope Children's Chorus po will sing while they strut the runway. So, this is a first time we are launching the group, and we are very excited po na sana makasama din namin po kayo doon kung sa araw na yun. Tsaka alam ho ninyo, tamang-tama, ngayon June, pagdiriwang natin ang araw ng Kasarinlan. So, maganda to na may follow-up na event para sa pagbabalik tanaw sa ating kasaysayan. Anyway, good luck po. Saan sila pwede tumawag para sa tickets? Maaari po kayong tumawag actually, we can contact us through our Facebook page, so Hope in Me Club Incorporated. At yung Moda at Musika ay may sarili pong Facebook page na public group, so you can message us there para po
sama po kayo sa aming event na ito. Okay, Doc Tina, kaya kami napatawag, tumataas ang mga kaso natin ng communicable diseases, yung mga sakit na pwede namang tugunan sa pamamagitan po ng bakuna. Halimbawa nga dyan yung tigdas, hindi lang tigdas, iba pang mga sakit na may kinalaman po sa paglaki ng bata. Pero ang isang mas nakababahala, 500% ang itinaas ng HIV. Although ito naman, sinasabi nila, MSM yung may kinalaman dito. Tumaas din ba, bumaba din ba ang rate, hindi pa na tumaas, bumaba rin ba ang rate ng HPV vaccination? Actually po, in terms sa HPV vaccination, matagal na po siyang nasa market, more than 1 decade. Pero yung uptake po o yung pagbabakuna, level ng pagbabakuna ng mamamayan ay hindi pa rin po ganun kataasan. So, ito po yung binibigyan na libre ng gobyerno ngayon sa mga public schools from 9 to 14 years old para maiwasan po ang cervical cancer. Pero up to now, may mga ibang parents pa rin po na hesitant na magpabakuna. Na nauunawaan po natin, syempre kung walang kaalaman, medyo nagkakaroon ng alinlangan yung ating mamamayan. Kaya we are trying to go around po na telling parents kung gaano kaalaga po ang HPV vaccination. So hopefully, pag nag-launch po ulit ang DOH ng programa ng libreng pagbabakuna, yung mga magulang natin ay handang-handa na magpabakuna. Anong rate ng ng vaccination natin ngayon? HPV muna siguro, Doc. Ang alam ko po, nasa 20 to 30% lang po ang nagpapabakuna. So ang the same po with measles vaccination, nasa around 60 to 70% lang tayo. Ang target po natin dapat 95% to eradicate measles sa ating bansa. So malayong-malayo pa po tayo sa target natin. Pero ang sabi ho ninyo, public schools yung vaccination na libre? What about sa private? Opo. What about sa private? Sa private school, wala pa rin po. Kaya nga po, nung nagkaroon po tayo ng konting pagkakaroon ng meeting, pag pupulong-pulong sa Association ng mga Catholic Private Schools, so ang hiling po nila, sana sila din malibre kasi hindi naman po porque ang bata nasa private school, ibig sabihin may kakayahan na bumili ng bakuna laban sa cervical cancer. So yun po yung ating panawagan. Sana maisama na rin po yung mga bata sa pribatong paaralan sa pagbabakuna ng Department of Health. Lalo na kung mababa ang uptake sa public schools, siguro maaari nating i-extend yung programa sa ating mga private schools. Kasi yung iba, ang dahilan, dahil nga may kataasan sa mga, magkano ba ngayon ma'am? 12 to 15,000 yata ang isang bakuna? Yung pinakabagong bakuna po, yung Gardasil na or yung HPV vaccine na 9-valent ay nasa 12 to 15,000. Yung mga mura-mura po, yung mga lumang bakuna ay nasa 5,000. So, para sa isang common na mamamayan na nasa basic salary, hindi po yata ma-afford na mabigay. Tapos 3 doses po yun. So, di ba? Mabigat po para sa kanila. Oo. So, ang yung panawagan, involved na mga private schools. Pero sinong gagawa nito? Department of Health? Department of Health po. Yung present programa po ngayon ng libreng pagbabakuna ay ang namimigay po ay ang Department of Health. Sa ngayon po, ang private schools, ang kanila lang magagawa ay makipag-usap sa mga sa mga manufacturers ng mga bakuna na ibaba ang presyo para sa kanilang mag-aaral. Pero sa ngayon, wala pa pong libreng pagbabakuna para sa mga mag-aaral sa mga pribadong paaralan. What about sa sa tigdas? Bakit ganun pa rin ang taas ng prevalence? Actually, sa tigdas po, kung maaalala niyo, nagkaroon ng issue sa MMR dahil kinoconnect ng ibang tao yung MMR sa autism. So nagkaroon ng pagbaba sa uptake ng pagbabakuna laban sa measles. So isa po yun sa mga dahilan. So lagi po namin sinasabi na wala pong koneksyon o kaugnayan ng MMR vaccine sa autism at ito ay napatunayan na po ng siyensya. So isa po yun sa mga dahilan na at minsan din sa atin po meron tayong mga tinatawag na geographically isolated area, lalo na po sa Mindanao, na hindi naaabot ng ating healthcare system. So, kaya marami sa mga nagkakaroon ng tigdas ay ang hindi nababakunahan. Around 70% na nagkakaroon ng tigdas ay walang bakuna or zero vaccine. So, sila ay matatagpuan sa mga riyon ng Socsargen, Bicol, yung mga lugar na minsan ay hindi na po talaga nararating ng ating mga health workers. Doc Tina, count us in dito sa inyong advokasya, lalong-lalo na yung pagpapalaganap ng kaalaman tungkol po sa vaccination. In the meantime, again, Modat Musika, come July, sa Manila Hotel. Ayan makipag-ugnayan lamang ho sa kanila para doon sa mga gustong tumulong dito po sa isang charitable fundraising activity nito. Doc Tina, again, thank you for joining us. Magandang umaga po. Salamat.
Maraming salamat din po. Yan, si Dr. Maria Cristina Alberto. Namimigay din pala sila ng libreng anti-pneumonia at anti-flu sa National Press Club. Nagbigay na sila. Maraming salamat, Doc Tina. Maganda umaga, Pilipinas! O ito sa mga kababayan natin naghahanap ng magandang investment opportunity. Ito pa rin ho yung inaalok sa atin ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon na napakalapit lamang po sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. With easiest term, 5% lamang down payment, pwede pang give. So with 20,000 pesos all in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad after 7 days ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Nasa loob po ng township ang iba't ibang mga amenities kasama ng eskwelahan, simbahan, palengke, grocery stores at pati munisipyo. Kaya hindi mo na kinakailangan pang lumayo, hindi mo pang kinakailangan matraffic para po sa mga mahalagang transaksyon. Yan po ang mga proyekto ng Westchester Realty, yung Severa Mabalacat, Severa Bacolor Samira at Severa Prestige. Ang gagawin po ninyo, makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5 na ng umaga. This Reach Online kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Yung pong sama ng panahon, yung low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay isa ng tropical depression. Antabayan po ninyo mga update mula sa Pag-asa. Nagpaalala naman si Senator Loren Legarda sa pangangailangang matugunan ang lumalalang problema ng plastic pollution ngayong Philippine Environment Month. Ang kay Senator Legarda, isa sa ito sa mga krisis na hindi lamang sumisira ng kalikasan kundi pati na rin sa kalusugan at kabuhayan ng bawat Pilipino. Bigyan din ng 4-term senator na dapat seryosohin ang banta ng plastik sa karagatan, pamayanan, kalikasan at sa kalusugan ng bawat Pilipino. Iginito mababatas, tahimik ngunit mapanganib ang epekto ng plastik na patuloy na lumalason sa kapaligiran at sa ating katawan. Kaya ngayon pong pinagdiriwang natin ang Philippine Environment Month. Sana nga po mas maging bukas ang kaisipan ng bawat Pilipino sa pagprotekta ng ating pong kapaligiran. Kaya nga po ang ating panawagan dito araw-araw magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Apektado na rin ang climate change at nagkasira ng kalikasan ng kagubatan, lalong-lalo na ang populasyon ng mga bubuyog. Sa pag-aaral mula sa Julius Maximilian University sa Wasburg, bumaba ng hanggang 65% ang bilang ng mga bubuyog dahil sa pagkasira ng natural nilang tirahan. Tinukoy na dahilan ang epekto ng pagkasira ng mga grassland, gubat, urban environment at tumataas na temperatura. Lumalabas din sa pag-aaral na mas makabubuti sa mga bubuyog sa mga bees natin ang mainit na temperatura kung sila ay nasa kanilang natural habitat o tirahan. Habang ang mainit na klima naman tuwing gabi ay nakapagpababawas ng kanilang populasyon. Tinukoy din sa pag-aaral ang epekto ng climate change at land use sa food web at sa vital ecosystem ng mga bees o mga bubuyog at iba pang mga insekto. Maganda umaga, Pilipinas! Kasama na natin si Kaobet Badrina mula sa Pag-asa. Kaobet, good morning! Magandang umaga po, Sir Angel. Magandang umaga sa mga tagapakinig natin. Una po, naging bagyo na yung low pressure area na ating minomonitor nitong mga nakarang araw, bagamat nasa labas ito ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan itong bagyo na nasa 535 km kanluran ng iba sa lalawigan naman ng Zambales. Sa ngayon po, base sa pinakahuling mga datos natin, may taglay itong pinakamalakas na hangin na umaabot ng 45 km per hour malapit sa gitna at pagbugso naman nasa 55 km per hour. Ito'y kumikilos patimog kanluran sa bisa 20 km per hour. Base po sa kasalukuyang pagkilos nito, posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Or inaalis yung posibilidad na ito'y pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat medyo maliit pa rin yung chance na ito ay magkaroon ng direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ang southwest monsoon o habagat naman ang inaasahan natin magdadala ng magulan sa malaking bahagi pa rin ng Luzon. Lalong-lalo na sa may kanlurang bahagi po ng Luzon, yung Zambales,
Bataan, Occidental Mindoro at Palawan. Asahan naman natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan pagkilat-pagulog dito sa Kamaynilaan, malaking bahagi ng Kabisayaan, Calabarzon, Bicol Region at nalalabing bahagi ng Central Luzon at Mimaropa. Mas maaliwan sa panahon naman ang inaasahan natin sa malaking bahagi ng Mindanao at Northern Luzon sa araw na ito, bagamat may mga posibilidad pa rin ng mga localized thunderstorms. Wala po tayong nakataas sa gale warning sa Angel, kaya ligtas ang pumalaw sa mga sakyang pandagat malilit na mga bangka sa mga baybay na ating bansa, bagamat nagpapaalala pa rin ang pag-asa sa mga potential po ng mga biglang paglakas ng alon dulot ng mga localized thunderstorms. Kaya iba yung pag-ingat pa rin, lalo na yung maliliit na mga bangka. At ito po ang lagay ng ating panahon para sa araw na ito mula sa Pag-asa, Weather Forecasting Center, Odette Badrina. Magandang umaga po. Kaobet, anong projection nyo? Magtatagal ito sa Pilipinas pag pumasok ng PAR? Sa ngayon po, posibleng hindi naman, sir. Kasi nakita sa Angel, pansamantala lang yung kanyang southwestward movement. Eventually, ito kikilos pa kanluran. So possible by tomorrow din, palabas na rin ito ng PAR. Kung papasok man po, ano. Oo. Pero yung probability na pumasok mataas pa so far? Actually ngayon medyo mababa, pero agad hindi natin siyang posibilidad na pumasok po. Pero kung sa chance po, medyo mababa siya. Okay. Maulan ang weekend. Nag-uumpisa pala linggo, weekend na kagad eh. Oo. Actually po, in-expect natin kung towards the weekend, lalo na, in-expect natin mga Friday and towards the weekend, mas lalo na kung lumakas itong bagyo na to at kikilos papuntang Vietnam or sa may southern part ng China, possible po na dadali niya yung habagat doon sa area na yun. No? So, posible na mas maliit yung chance ng mga pag-ulan ngayong weekend sa malaking bahagi ng ating bansa kung ganun po yung magiging senaryo natin. Kaobet, maraming salamat. Magandang umaga. Thank you. Salamat, magandang umaga. Si Obet Badrina mula sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! At naman po ang ilakad natin ngayong araw na ito, magbaunti ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagbilian. Yung family 70% ay sulfur alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households natin, lalong-lalo na sa mga emergency kits. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay sulfur alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit pa rin ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. Ginagamit yan for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. At dahil nga po ngayon ay special na araw ni Doña Lorraine Mitre Amistad. Ayan, babatiin natin ng happy birthday ang ating kaibigang mula po sa Family Alcohol, si Ma'am Elaine Mitre Amistad. Magandang umaga, Pilipinas! Dalawang sako na naglalaman ng mahigit 240 million pesos na halaga ng shabu na recover na naman ang mga mangingisda sa karagatang sagop ng Bulinaw, Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Freddy, good morning. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Muling nakarecover ng 2 sako na naglalaman ng hinihinalang shabu sa karagatan na may 5 milya sa east and northeast ng Bulinaw, Pangasinan. Ang 3 mangingisda na agad ipinasakamay sa mga otoridad. Sa ulat ni OIC Pangasinan Provincial PNP Director Colonel Ricardo David, alas 3 ng hapon nang makukuha ng mangingisdang 31 anyos ang isang nakalutang na sako na naglalaman ng 24 na pakete na siyam ang may laman habang wala ng laman ng 15 pakete. Ang ikalawang sako ay natagpuan ng isang 39 anyos na mangingisda at may lamang 25 pakete ng shabu, at ang ikatlong mangingisda ng 41 anyos ay 2 selyadong pakete ng shabu ang nakuhang palutang-lutang sa dagat. May kabuang 36 na kilo ang timbang ng narecover na shabu na may standard drug price na 244,800,000 pesos na ipinasa kami na sa PDEA Regional Office 1. Sa huling ulat ng Philippine Coast Guard District Northwestern Luzon, nasa 6.8 billion piso ng halaga ng shabu ang narecover sa karagatan sa Western Pangasinan mula June 5 hanggang June 8 ngayong taon. Ito si Freddy Pajardo, RH38, taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Masantos siya kawasan ni Chikamin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan.
Governor Guico, magandang umaga po sa inyo. Government nagbabala naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa publiko laban sa mga naglipa ng Peking Gaming Certification na ginagamit ang Lucky 7 Bingo Corporation para manghikayat daw ng mga investor. Ayon sa PAGCOR, nakatanggap sila ng ulat na pumapasok umano ang Lucky 7 Bingo Corporation, isang lehitimong licensee ng e-games venue, sa mga kasunduan kung saan nangangako ito ng kitang aabot ng 50,000 sa pamamagitan ng tinatawag na Lucky 7 Bet Lottery Platform. Bahagi ng modus ang paniningil ng 3,000 pisong deposito. Dinino ng PAGCOR na ang lisensya ng nabanggit na sa mga kasunduan ay isang Peking Offshore Gaming License. Ipinaalala ng ahensya na simula pa noong Disyembre 31 ng 2024, ipinagbabawal na ang mga offshore gaming operations sa bansa. Ang sabi po ni Attorney Jessa Fernandez sa MP ng PAGCOR Offshore Gaming and Licensing Department, bagamat ang Lucky 7 Bingo Corporation ay isang legitimate licensee for e-games venue operations, as of April 30, 2025, wala po itong valid offshore gaming license. Kaya yan daw pong ginagamit na lisensya para makapanguha ng mga investor ay peke. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Bagong balita, bagong... Okay, para nga pala sa mga kababayan natin naghahanap na magandang investment opportunity, ha? Tingnan ho ninyo yung mga inaalok ho sa inyo. Baka mamaya dispalinghado yan. No? Ingat. And next week ho ay Father's Day na. Kaya wag din natin kalimutan. Bumili na ho tayo ng pangregalo sa ating mga nanay. Mga tatay. Father's Day. Sabagay, maraming nanay na mapapelding nanay. Ano, ha? Ang tawag nga sa kanila ay inatay. Ina na tatay pa. Pero may mga tatay din pumapapel na nanay, ano, ha? Single parent sa kanilang mga chikiting. Sige, bigyan mo sila ng Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po naman ay produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa laliwigan ng Quezon. Tatulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng manyugan. Kaya ngayon nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. At meron humigit 10 variants ng Tangerine Chocolate na pwede nating pagpilian, ha? Available, yung po naman ay pwede nating i-check sa tangerinechocolate.ph. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil ito po naman ay tinulungan ng DOST at ng DTI. Tangerine Chocolate, 100% gawang atin. Magandang umaga, Pilipinas! Congratulations muna sa lahat ho ng mga magsisipagtapos at mga nagsipagtapos na, ha. Lalong-lalo na dito po kay Alan Clark Nagit. Graduate itong cum laude dyan sa University of Santo Tomas. Anak po ito ng ating kaibigang si Saldi at saka si Cherry Nagit. Ayan, ha. Siyempre, magna cum laude, hindi lang pala cum laude. Magna cum laude. Congratulations, ha, Saldi. At kay Cherry Nagit sa matalino ho ninyong panganay. Ayan, ha. Saldi, palagay ko hindi nagmana ito sa iyo. Nagbana ito kay Cherry. Yan. Mas carbon copy ni Cherry. Yan, ha? At saka, nga pala, nitong weekend kasi, nabasa rin natin yung pong message na iniwan itong si Tricia Ann Anda. Gumraduate naman na summa cum laude dyan po sa Lasal. At ang sabi niya nga, yun daw pagkilalan sa kanya bilang valedictorian ng kanilang graduating batch, dyan sa Lasal, mas gusto niyang bigyan ng pagkilala ang mga working students. Yan, ha? Very touching ho yung mensaheng yan ni Tricia, para sa mga nagsisipagtapos
na hindi inalintana ang mga pagsubok na suportahan ang kanilang sarili, matupad lamang ang kanilang pangarap sa buhay. Maganda umaga, Pilipinas! Congratulations, congratulations sa ating pong mga nagsipagtapos. Ayan, kailangan tatagan lang natin ang ating loob. Dahil alam mo ninyo, dito sa Pilipinas, tayo pala may pinakamataas na minimum wage sa buong Southeast Asia, no ha? Mantakin nyo, kaya natatabon. Malayo yung mga investor sa atin eh. Oo. Sa current exchange rate ng dolyar, ayan, 10.81 ang rate ng minimum wage ng Pilipinas kung ikukumpara sa ibang mga bansa. Sa Indonesia, mataas din, 10.6. Malaysia, 10.53. Thailand, 9.9. Cambodia, kung saan marami ding mga pumupuntang mga investor ngayon, 6.8. Sa Vietnam, 6.6. Mababa na ang tawag dito, ang minimum wage. Hindi. Sa Brunei, walang minimum wage doon. Suportado sila ng gobyerno nila. At saka sa Singapore, walang minimum wage. Ayan, kita ho naman ninyo kung gaano sila ka-progressive. Pero pagdating ho naman sa presyo ng kuryente, wag ho daw tayo masyadong mag-alala. Dahil number 2 lang tayo in terms of rate ng ng electricity. Mataas pa rin ang Singapore. Pero kita mo naman ninyo kung gaano ka-progressive ang Singapore. Pero sa Pilipinas, mantakin mo ninyo, number 2 tayo sa may pinakamataas na electricity rate sa Southeast Asia. Ayan, kung good luck sa mga kaya dapat po talaga mas marami tayong kakayahan, mas marami tayong skill para mas madali tayong makapaghanap ng trabaho at higit sa lahat makapag-venture sa bagong negosyo. Maganda umaga, Pilipinas! Ano daw ang tawag, di ba, ang tawag pag kayong mga hayop magkakasama, di ba, kalabaw, di ba, herd ang tawag diyan, baka herd, di ba? Kung pluck down ng crow, yung uwak, anong tawag? Ang tawag ho dyan ay murder. A flock of crows is called murder. Kaya hindi lahat pala ng murder kaso. Pwede yan dun grupo hulang ng mga uwak. Maganda umaga, Pilipinas! Speaking of kaso, congratulations kay Justice Raul Villanueva, ang ating Court of Administrator, na hiram po bilang bagong miyembro ng kataas-taasang hukuman. Associate Justice Raul Villanueva, ang bago pong maestrado ng Korte Suprema, hindi Court of Appeals, Korte Suprema. Ayan. Siyempre, binabati ka ni Justice Max De Leon ng Court of Appeals, ni Ombudsman Sam Martires, siyempre, at ng iba pang mga kaibigan natin sa hanay po ng hudikatura. Mayor Senny Mendoza ng Talisay, Batangas, magandang umaga po sa inyo. Kay Ambassador Harry Ang Ping, siyempre kay Congressman Dorul Plato ng Bulacan. Maraming salamat po sa inyong maagang pagising at pagbangon. Ayan, teka muna, ito pa. Kasi ngayon magkakaroon tayo ng impeachment court, di ba? Ang dami na nagkikwento ng kung ano-ano. Nagbibigay ng kanilang mga posisyon. Ang tawag daw po niyan ay obiter dictum. Obiter dictum, at yan daw pong mga pahayag na yan, hindi naman daw po makaka-epekto sa kanilang mga posisyon bilang mga hukom. A judge's incidental remark that is not binding. Maganda umaga, Pilipinas! Umaga, Pilipinas! 23 na makaliban sa alas 5 ng umaga. Ay, happy birthday kay Attorney Rina Seco. Isa sa mga anchors natin dito sa DZRH, si Attorney Rina. At syempre, bukas naman birthday ni Rene Abenales at saka ni Ma'am Roda Ramirez Imperial. Kapatid naman ito ni Tita Ems na nasa Egypt. Utol mo. Ay, magandang umaga ho sa mga Pilipino dyan sa Egypt, magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan po sa Edmonton, Alberta, Canada. At saka, syempre, yung mga suki natin dyan sa South Korea. Good morning po sa inyo,
Magandang umaga din po sa mga taga Tondo, Maynila at mga taga Santa Maria, Bulacan. Masanto siya kabasan sa mga kababayan natin dyan sa Pangasinan. Pamalengke muna tayo. Nasa Malinta Public Market ngayon si Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. Kumusta dyan? Maambong umaga ko Angel. Dito tayo sa Malinta, Balisa, Suela. Yung presyo ng karinang baboy dito, bagyang mas mataas. Dihabak doon sa pagpareke. Dahil pumapalo ito ng 410 pesos. May iba naman dito nagbebenta ng 400. Pero yung 410, ito yung buong baboy pa. Kitang-kita mo na sariwa pa ko yung gel. Yung kasim ay 400 pesos din. Yung pork 400. Yung giniling medyo mababa na sa 10 piso. Nasa 390 pesos. Habang yung pata naman ay 380. Yung liempo ay 460 pesos bawat kilo. Yung presyo naman ng mga yung manok naman mabibili ng 240 hanggang 250 pesos bawat kilo. Sa presyo ng isda, ang bangos mabibili ng 240. Kung gusto mo naman na boneless, yung halos abot ng 1 kilo, mabibili ng 150 pesos bawat peraso. Ang galunggong 180 hanggang 220, shrimps 800 o 400 hanggang 440 ang kilo. Yung dalagang bukid naman ay 300 at 250 dito sa salay-salay. Pero yung tamban, maraming naghahanap tamban pero walang supply. At meron ba pero bihira at medyo mataas yung presyo ng tamban. Ang kamatis 60 pesos, yung kalabasa 50 pesos, ang luya 150 hanggang 220. Ang sibuyas na pula ay 120, abang 80 naman yung puti. Sa presyo ng pepino, ito yung 60 pesos, ang carrots 80 pesos, bawang 80 pesos, ang sayote 40 pesos, okra at ang talong ay mabibili ng 40 pesos bawat kilo. Gusto mong chapsoy, makakabili tayo ng 60 bawat kilo, ang langka panggata ay 70, ang tugi ay 40 hanggang 50 pesos. Sa repolyo naman ay mabibili ng 60 pesos, Pechay Bagyo 60, ang Pechay Tagalog 70 pesos, patatas nasa 50 hanggang 60 yung bawat kilo. Sa siling labuyo naman, kung yung gel ay 80 pesos, yung kenchay, mataas pa rin ang presyo, ay mabibili ng 7 hanggang 800 pesos bawat kilo. Yan yung saging, ito yung isayin ngayon, yung pero mataas yung presyo ng saging dahil yung latondan ay 70 at 80 naman yung lakatan. Sa presyo ng bigas, mag-umpisa ng 34 pesos hanggang 80 pesos bawat kilo. Yan ko yung ating price monitoring report mula pa dito sa Malinta, sa Valenzuela. RH23, Edwin Duque nagulat sa Disarich, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Ayan ho yung presyuhan ng mga bilihin dyan po sa Malinta. No, para may pandagdag ho kayo sa inyong mga pamalengke habang kayo po naglalaba gamit ang Pride detergent na ba? Ito muna ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 1,000 piso. Mahiwagang tunog. Ayan, siyempre pagkatapos nyong maglaba gamit ang Pride, di ba? Patutuyuin nyo yan. No, pagkatapos niyan, pwede nyo nang gamitin yung ating pong item number 1. Ayan. Ang inyong pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-2826.5 sa tinatamang format po ng pagte-text empty space name / other / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangang meron po kayong sharer badge. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo atid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Oy, ang grupo ni Sherwin Alparo ay nandyan sa barangay E. Rodriguez Sr. sa Cubao, Quezon City. Napakalapit ano ha? Oo, sa may Cubao lang ha? Malapit yan sa New York ha? O Cambridge. Hindi, malayo-layo yan. E. Rodriguez Sr., Cubao, Quezon City, ang grupo ni Sherwin Alparo. Lakasan nyo na inyong mga radyo, telebisyon. Magandang umaga po sa mga suki natin dyan sa San Carlos, Pangasinan. Naimbagnal daw dyan po sa ating mga kababayan sa Ilocos. At saka syempre ho sa mga kababayan natin dyan po sa may Blumentritt, Manila. Kala nyo, napakalayo ha? Ito, good news ho doon sa mga problema sa mga plastic. Hindi plastic na kapitbahay o plastic na kaibigan. Yung plastic talaga yung nagdudulot ng polusyon. Kumakain ng plastic ang mga native pungus. Kayang makadurog ng plastic sa loob lamang ng 140 days nang hindi nangangailangan ng init, pressure o kaya'y industrial processing. Ito ang lumabas sa pag-aaral ng mga scientists ng New Zealand sa pungus na may scientific name na Daldinia concentrica o carbon antlers. Kabilang sa kayang i-digest ng naturang pungus ang monotripylene at polyethylene na malaking bahagi ng plastic global waste. Kumpara sa tradisyonal na pagre-recycle, kaya nitong madurog o madigest ang mga halong-halong basura at pwedeng regular na gawing pang-regular na kondisyon ng lupa. Sa isinagawang pagsusuri, 90% ng mga plastic sample ang nadudurog pala ng nasabing punggos sa loob lamang ng 5 buwan. Dahil dito pinaniniwalaan ng mga scientists na naglalabas ng enzyme ang naturang punggos na siyang sumisira sa plastic polymer upang maging maliit na molecules na kaya nako-convert na pagkain ng naturang punggos. Kaya lang sa New Zealand to, sana maparami natin itong ganitong klase ng punggos. Kaya breakthrough. Ito pong development na ito tungkol ho sa naturang punggos. Kaya punggos ho yan. Sumisira ho ng mga plastic. Pero ito, may kwento ko sa inyo tungkol sa isang magkaibigang plastic. Sabi ho ng isang poging governor, yun daw pong kaibigan niyang plastic. Na reyna ng retoke. Kwento ito ng isang governor. Aba, ito ho pala kirida ng isang retired general na mataas ang pangarap sa buhay. Grabe ha. Loko din talaga to si Governor. Patakin mo pa ito na yung buhay na may buhay pinag-iintay. Then busit na busit daw kasi sila dahil daw po sa pang-iintriga ng Doña Retocada na naku, sabi niya nga mabigat yung mga banat niya, banat ni ex-general na napakataas mo ng pangarap sa buhay. Ang sabi niya, ito ang nagiging dahilan kung kaya't nagkakawindang-windang ang maraming programa sa ating lipunan. Ayan, grabe si Poging Governor. Ay, ang sabi niya, yun daw po palang keridang yun ay misis ng isang mayor. Maganda umaga, Pilipinas! Nako, mataas po pala tong kwentong ito. Maganda umaga, Pilipinas! Pamigay na lang muna tayo ng pera. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. At pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa Diesel Ace Mas Malakas promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. Ay, magandang umaga sa mga taga-Malaysia. Pero si Sherwin Alparo ay nasa barangay E. Rodriguez, Cubao, Quezon City. Sherwin? Yes, good morning, Angelo. We're now here at Harvard. You're in Harvard, huh? Yeah, Harvard Neighborhood Association. Akala ko Harvardian College. Cubao in Quezon City. Akala ko Harvardian College in Davao. There is? Is there one? Yeah, we have. Ewan ko, mukhang nagsara na yata eh. Anyway. But here in Cubao community, the Harvard is a very good neighborhood. Make sure of that. Yeah, they're very clean, huh?
They're very clean, huh? All the pots are outside, all the kitchen. The kitchen is somewhere outside, and the LPG is very visible. It's a very nice site, huh? It is a very nice site, huh? It's as close to New York. Yeah. And there's I think this is a bird. Mamigay ka na ng pera dyan. Ikaw talaga. Tempo nakikinig dito sa sir, is your house at the second floor? Yes, sir. Yeah, so if you're living in Harvard neighborhood, your house is somewhere up on upper scale. Yeah, this is the house, and this is the ground floor. Yeah. So pag umaga pa dito kayo nakikinig? Apo. Araw-araw po ako nakikinig. Araw-araw nakikinig kasi yung kanyang radyo nandito sa hagdanan. Ayan, tignan mo. Lakas ng radyo. Ume-echo, di ba? At ang pangalan niyo po, tatay? Renato Calara. Si Tatay Renato Calara. Are you native of Harvard? Yes, sir. Isa siyang lehitimo na taga Harvard, Kuya Angel. At palaging pag umaga, anong pinakikinggan yung programa? Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga! Angelo Palmones! Angelo Palmones! Dahil dyan meron kang 1,000 pesos! Ay, salamat po! Ayan ha, iabot mo. Yan. Medyo may problema po kayo sa paningin. Hindi po ako nakakita. Totally blind po ako. Totally blind. Okay. Sir Angel, maraming salamat po. Opo. Akala ko kanina kaya tinititigan mo lang ng husto si Sherwin Alparo at napupugihan ka. Yung pala hindi mo siya nakikita. Pero damay mo yung kanyang... Dama mo yung kanyang talaga makinig ng DCRA. Ayan. Pero dama mo yung kabutihan ng puso ni Sherwin. Masingkit. Ano po? Galing. Sige. Sherwin, ibigay mo na yung magagandang premyo kay tatay. Siyempre, dahil nakatuning ka kay Angelo Palmones, meron kang Diesel H Grocery. Salamat po ulit. Napakarami. Grasya po. Paskong Pasko na sa DCRH talaga. Ay, nako, hindi lang yan. Hindi lang yan. Meron pa itong kasamang naimbag na bigas ng DCRH. Talaga napakarami. Salamat po. Dahil naka-t-shirt ka, tatay, tatanggalin natin yung t-shirt mo. Papalitan natin ng bagong DCRH t-shirt puting-puti. Wow. Okay. Napakagaling talaga ng DCRH. Kaya dapat lahat tayo mag-DCRH. Ay, tignan mo, may endorsement po. Tama naman si Kuya. Ang kauna-unahan sa Pilipinas. Okay, tamo. Kabisado. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos laging tumutok sa DCRH. Baka kayo na susunod nating winner sa DCRH Malacash promo. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Tutok lang. Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Mas Malacash promo. Maganda umaga, Pilipinas! 37 na makalipas ang alas 5 na umaga, oras na para tayo po naman ng mag-ultabayo. Pero sabi nga po naman dalawa sa isang oras bago matulog, 2 kapsula, mas may enjoy natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with lactose lactostrain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po testimonial, hindi po kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng lactose lactostrain plasma. Kaya po napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system, nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong ito para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pag magandang tulog, magkapanubalik natin ang malakas na katawan, lumalakas ang ating immune system. Yan, ha? Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng Ultabayo. Kung may mga katanungan pa kayo, pwede kayo mag-text sa 0917-110-6580. Ang Ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available yan sa Mercury Drug, Southstar Drug,
HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. Pero huwag natin kalimutan, kahit ito po ay rekomendado ng mga doktor, ito po hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Inimog naman ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. ang mga opisyal at mga kawani ng Department of Agriculture. Paigtingin ang kanilang pagsusumikap na mapabilis ang paghatid ng konkretong resulta sa mga inendursong programa ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa ginanap na lingguhang flag raising ceremony sa DA, sinabi ng kalihim, ang pagpapanatili sa kanya ng Pangulo bilang miyembro ng gabinete ay resulta ng kumpiyansa at direksyon ng ahensya sa pagharap ng mga hamon. Hinikayat nito mga opisyal at mga kawani ng kagawaran gamitin itong inspirasyon upang kumilos ng mas mabilis, mas disiplinado at may malasakit upang mabago ang sektor ng agrikultura. Pinaalalahanan din ni Secretary Laurel ang mga empleyado na na hindi sapat ang palakpakan. Mas mahalaga ho ang tunay na resulta. Hinamon din ang kalihim mga opisyal ng ahensya at mga kawani maglingkod ng may integridad, dedikasyon at ngiting may malasakit kahit na walang nakatingin. Kaya, sabi niya nga, kaya bang ipamalas ang serbisyo publiko ng may puso at dangal? Sabi nga po ni Secretary Laurel, konti na lamang ang panahong natitira sa Marcos administration para maihatid ang mga pangakong mas magandang buhay sa mga magsasaka at mga mangingisda. Iginita man ng National Unity Party na nananatili suporta nito sa kasamang iba pang miyembro ng supermajority para sa pagpapanatili ni Speaker Martin Romualdez bilang pinuno ng mababang kapulungan sa 20th Congress. Kasabay nito ay binatikos din ni Congressman El Rey Villafuerte, presidente naman ng NUP, si dating Deputy Speaker at Cebu Representative Vincent Franco Duke Prasco, na maaring isinusulong lamang umano ang pansariling interes sa tila pagtatangkang sirain ang pagkakaisa ng koalisyon na sumusuporta sa layunin ng Pangulong Marcos na maghatid ng mas maginhawang buhay para sa mga Pilipino. Ayon kay Villafuerte, hindi nila alam kung anong pagkakawatak-watak ang sinasabi ni Prasco na nasibak ng NUP dahil sa kanyang pag-atras ng suporta kay Romualdez na ginawa umano ng walang konsultasyon at labag din sa nagkakaisang mga partido. Kinontra din ni Deputy Speaker David J.J. Suarez ng Quezon ang pahayag ni Deputy Speaker Duke Prasco na nagkawatak-watak na ang Kamara sa ilalim ni Speaker Martin Romualdez. Sa pagdinig ng House Quad Committee, iginiit ni Suarez na malinaw na patunay ng pagkakaisa ang pagpapatibay ng supermajority sa iba't ibang mga programa. At ito'y malinaw na malakas ang supermajority sa ilalim ng liderato ni Speaker Romualdez, lalong na sa pagpasok ng 20th Congress. Binigyan din ng mababatas ng manifesto ang hindi lamang simbolikong kilos, kundi isang konkretong pahayag ng malawakang pagkakaisa sa patuloy na pamumuno ni Speaker Romualdez. Ang naturang manifesto na nagsimulang umikat matapos ang 2025 local elections ay niligtaan na ng mahigit 2/3 ng mga miyembro ng papasok na 20th Congress. Hindi pwedeng imbestigahan ng Department of Justice ang alegasyon ng korupsyon laban kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Biado nang walang kaukulang ebidensya. Ito naman ang sinabi ni Attorney Miko Clabano, spokesperson ng Department of Justice, kaugnay na umano'y hindi tamang paghawak ni Biado sa mga kaso kaugnay ng mga iligal na operasyon ng POGO sa bansa. Hinggil din ito sa pagkalat ng isang white paper na nakarating umano sa Malacanang noong pang June 5 kung saan nakapirma ang ilang concerned ng mga empleyado ng BI tungkol sa umano'y irregularidad sa bansa. Paliwanag ni Clabano, laging nakabase sa ebidensya ang Department of Justice pagdating sa pagtugon sa isyu ng korupsyon at kung may mga dokumento at ebidensya ang mga ito, ipakita lamang sa kagawaran. Maganda umaga, Pilipinas! Dr. Jessica D ng LDL Vision. Dr. Jessica, happy viewing ho sa inyo. Happy listening, ha? At syempre sa ating Midnight Singer dyan po sa San Diego, California. Kumusta na ho kayo dyan, ha? Kay Tita Lois, kay Tita Cora, kay Ma'am Linda, Sir Art, Boss Manny, and the debonair Junior Bao. Nanay ng menor de edad na nag-Superman stunt sa Dumangas, Iloilo, pinagpapaliwanag ng LTO.
nga naman, bakit nagkaroon ng access yung minor de edad na yun? Ano, ha? Bagay sa probinsya, ganyan din ho talaga. Marami talaga mga pasaway. Mga kamote riders, bata pa, kamote rider na. Detalye na balita mula kay Val Gonzalez sa Rich My Val. Good morning. Good morning, Kuya Angel. Inisyuhan ng show cause order ng Land Transportation Office Region 6 ang ina ng 17 anyos na binatang nag-viral sa social media dahil sa ginawang Superman stunt sa isang highway sa Dumangas, Iloilo. Ang order ay pinirmahan ni Regional Director Atty. Gauticio Bedospan II at natanggap na ng ina ng minor de edad sa kanilang bahay sa Barangay Dakutan. Ayon sa LTO, ang binatang gustong maging Superman ay walang student permit at ang motorsiklong gamit nito ay hindi rehistrado. Sabi ni LTO Chief Assistant Secretary Atty. Vigor Mendoza II, ang ginawang stand ng binata ay nagdulot ng panganib sa kaligtasan ng publiko at maring magresulta sa isang aksidente. Ang aksyon ng LTO ay bahagi ng kampanya laban sa reckless driving at mga paglabag sa batas trapiko. Sabi ng ahensya, ang ganitong mga uri ng paglabag ay seryoso at nagdudulot ng panganib sa buhay ng mga motorista at pedestrian. Ang hindi pagsagot ng ina ng binata sa show cause order sa loob ng nakataktang panahon ay maring magresulta sa waiver ng karapatan na marinig ang paliwanag at ang resolusyon ng kaso ay patay sa mga ebidensyang hawak ngayon ng LTO. Ako si Val Gonzalez, DZRH ng Pilipinas, unang sa Pilipino. Maraming salamat, Mal. Magandang umaga sa mga taga Kidapawan City. Ma'am Dottie Molino, kumusta ka na? Ay buntag sa matig paminaw nato riyan sa Midsayap, sa mga taga Kabakan, kumusta na kayo dyan, sa mga taga Northern Samar, ayan, basta sa mga sukiho natin sa iba't ibang pating po ng kapuluan, ay doon sa mga Pilipino dyan sa Brunei, Darussalam, kumusta na niyo kayo, Ito pa, magandang investment opportunity. St. Monique Balay, the most prestigious project ng po sa Binangonan, Rizal. Tingnan daw po ninyo yung kanilang model ng townhouse, yung Bianca. 2-story townhouse yan with balcony na may 2 hanggang 3 bedrooms. Ito yung sinasabi nilang luxurious living but affordable housing. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. 30 years to pay. Tawag na sa 0917-719-7908 para po sa karagdagan detalye. Yung bang pagkagising mo, gusto mo parang mayaman ka rin, ano ha? Sasalubong sa iyo malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin? Aba! Malapit lang, Binangonan Rizal lang yung St. Monique Balay. The most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan Rizal. Sa paligid niyan, nandyan din ho yung mga amenities na hinahanap po ninyo. Plus kung ngayon ho kayo bibili ng bahay, aba, may chance pa ho kayo manalo ng brand new Honda Click. At ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap pagkaroon sariling bahay sa presyong abot kaya. Maganda umaga, Pilipinas! At dyan pala sa Maypaki, Laguna, umiiral pa rin ang price freeze ng LPG at kerosene ayon sa DOE. Ang detalye mula kay Giselle Ricoport, RH15. Giselle, good morning. Giselle? Nawawala si Giselle. Good morning, Kuyang Angel. Nagpaalala ang Department of Energy sa mga seller ng LPG at kerosene na pairalin ang price freeze sa bayan ng Paki, Laguna na isinailalim sa state of calamity dahil sa sumisipang dengue cases. Sinabi ng DOE na hindi dapat tumaas ang presyo ng mga nabanggit na produkto sa loob ng 15 araw mula nang ideklara ang state of calamity sa bayan. Una nang nagbabala ang kagawaran na mahaharap ang sino man na lalabag sa 1 hanggang 10 taong pagkakakulong, bukod pa yan sa multang mula 5,000 piso hanggang 1 milyon. Kung nasa state of calamity yung isang lugar, pinapayagan yung mga price rollback, pero ipinagbabawal naman yung taas presyo batay sa isinasaad ng Price Act. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. 53 makalipas po alas 5 na umaga. Kinilalaraman ni Tingog Party Representative Judas Idre, ang chairman ng House Committee on Overseas Workers Affairs, ang Department of Migrant Workers sa ginanap na flag raising ceremony sa DMW Central Office sa Mandaluyong City. Tampo kasi sa kwasyon ang formal na paglagda ng makasaysayang Joint Administrative Order para sa balikbayan boxes na magkatuwang na ipatutupad ng Department of Finance, Department of Trade and Industry, Department of Transportation, Department of Migrant Workers, Bureau of Customs, Fair Trade Enforcement Bureau at ng Philippine Ports Authority.
Ang Joint Administrative Order naglalayong palakasin ang regulasyon sa mga sea cargo, mga freight forwarders sa nangangasiwa sa balikbayan boxes. Layunin itong pag-isahin ang mga pambansang polisiya, tukuyan ng mga lehitimong freight operators para sa pagpigil sa mga mapanlinlang, yung mga bogus na mga freight operators at yaking ligtas, maayos at mabilis na naipapadala ang mga kahon para sa kanilang mga padadalhan. Pinangunahan ni Isidre ang inisyatiba makaraang makatanggap ng sunod-sunod na reklamo mula sa mga OFW kaugnay ng pagkaantala, dagdag bayad pa at ng mga nawawalang balikbayan boxes. Sa kanyang pagbabalik tanaw, 13 months ng panunungkulan bilang pinuno ng komite, ibinahagi ni Isidre ang kanyang trabaho ay naging hindi lamang batay sa paggawa ng batas, kundi sa pakikinig sa tunay na karanasan ng mga overseas Pilipino. Maganda umaga! 3 minuto na lamang bago mag-8 na umaga, nakagawa ng 5 panukalang batas ang House Quad Committee mula sa 15 pagtinig na isinagawa nito kaugnay ng extrajudicial killings, offshore gaming operations, land fraud, identity falsification at espionage. Sa opening statement ni Manila Representative Benvenido Beniabante, ang co-chair ng Quadcom at chairman ng House Committee on Human Rights, binasa naman ito ni Lanao del Sur Representative si Alonto Jong. Naglalaman ang mga panukalang batas na bunga ng investigasyon ng Quadcom kaugnay ng paglabag sa karapatang pantao at transnational crimes na inugnay naman sa iligal na operasyon ng Pogo. Kabilang sa mga panukalang ito ang House Bill 10986 na nagkakategorya sa extrajudicial killings bilang isang heinous crime at nagbibigay ng bayad at pinsala sa mga biktima o pamilya ng mga biktima. Ang House Bill 10987 naglalayong ipagbawal ang lahat ng uri ng offshore gaming operations sa Pilipinas. House Bill 11043 nagtatakda ng civil forfeiture sa mga ari-ariang lupa na iligal na nakuha ng mga dayuhan. House Bill 11117 na nagbibigay ng kapangyarihan sa Estado na kansilahin ang mga peking birth certificate. At ang House Bill 10998 nagpaparusa sa sabuatan at mungkahing magsagawa ng pag-espiya o paniniktik. Nagsagawa ang Quadcom ng mga pagdinig sa EJK kaugnay naman ng madugong gera ng Administrasyon Duterte laban sa illegal drugs kung saan sinasabing libu-libong Pilipino ang napatay. Maganda umaga, Pilipinas! 2x2 sa TCS Balita, susunod na sa ilang saglit. Kuya Angel po, si Angelo Palomones nang iwan sa inyo na sa magandang umaga, magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa Chinese philosopher na si Lin Yutang. Ang sabi niya, when small men begin to cast big shadow, it means that the sun is about to set. Ano po? Nakakatuwa na kayo'y nakasama huli namin ngayong araw na ito. 2x2. Susunod na Indian sa Wild, 1 minuto na lamang, 8 na umaga. Maganda umaga, Pilipinas!